Pagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga ka-adventurers, sa ating mga ka-farmers, maging sa ating mga kamanlalakbay. Ngayon po ay tunghayan po natin ang ating pong pupuntahan sa araw nito. Ito po yung Lumina Townhomes. Nakatabi lamang po ng Savannah City. At tayo ay dadalaw rito upang makita po natin ng anong mga klaseng pabahay ba ang matatagpuan natin dito. Matagal na rin po naitayo ang mga pabahay na ito at nung una ay ang lugar na ito ay puro talahiban lamang. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti nagkakaroon na po ng maraming mga bagong tinatayong bahay sa lugar na ito. Meron din po itong mga tinatawag nila na row houses, townhouses. Meron din pong mga single firewall, may duplex, at iba't ibang modelo po ng pabahay ang ating makikita rito na nakakaabot naman sa kakayanan ng mga investors. Tayo ay papasok pa lamang doon sa hilera ng mga row houses. Ito yung pinaka main road. Makikita natin na maluwag pa ang daanan. Ayan, kaliwat kanan ay nagsimula na po ang mga row houses na tinatawag dito po. Ayan. Makita natin na may mga occupants na rin po. Marami pa rin dito mga bakanteng mga houses. Yung iba, makikita naman natin dito na ina-occupy na ay kaagad nila itong ginagawa ng bakod. Makikita po natin na hindi pa naman gaanong tinatawag na overpopulated ang lugar kasi wala naman tayo nakikita mga maraming tao rito o maraming mga bata naglalaro. Ang kalsada ay napakaluwag pa. Wala pa tayo nakikita mga batang nagsisipaglaro o nagkalat-kalat sa kalsada. Sila ay talaga nag-stay pa lamang sa kanilang mga tahanan. So mahaba po itong lugar na ito na tinatayuan ng mga row houses. Both sides po ito ay puro row houses. Ito yung pinakabukana ng Lumina Homes o Lumina Townhomes. Yung row houses po rito ay hanggang isang palapag lamang po. Dito nga po sa bandang pinakadulo ng itong hilera na ito ay mayroon pa pong mga ibang mga itinayong mga houses dito. Meron tayo dyan sa harapan natin, may mga hanggang 2 palapag ay may nakatayo na po dyan. At dito naman po sa kabila side ay dadaanan po naman natin yung mga ibang modelo kung saan ay may mga 2 palapag, yung iba ay single detached, yung iba ay duplex. So marami tayong makikita rito na iba pang mga modelo na abot kaya naman ng mga bagong tatag na pamilya. Kaya naman nila nitong afford. Medyo hindi pa magandang kalsada rito. Ang main road na to na medyo bakumpo pa. Pag tag-ulan naman ay sigurado maputik pa ang lugar na ito.
Dito po sa papasukin po natin, ito po ay marami sa mga model dito ang ay duplex or yung tinatawag na meron din pong single firewall at karamihan dito ay mga dalawang palapag, 2-story duplex at 2-story single firewall. Mostly dito sa mga bahay dito ay may tatlong mga bedrooms po ang bawat modelo ng bahay na nakita po natin dito. At meron din po silang pagkakataon na lagyan ng carport ang kanilang mga bahay nila rito. O lagyan nila ng garahe. Karamihan sa mga row houses ay bungalow type po ito. Sa townhouse naman, karamihan dito ay dalawang palapag din po. Doon po sa mga bungalow type, kadalasan po ay meron po silang isang bedroom lamang po. Dito naman sa mga townhouses ay meron po silang dito dalawang bedroom. Doon naman po sa mga duplex, single firewall, sila po ay meron pong tatlong bedrooms po rito. Ito ay isang example ng duplex house po ito. Meron po silang firewall dyan sa gitna ng bahay niya. Nakapagit sa kanilang firewall. At ayan po ay meron na pong tatlong bedrooms. Pwede po maglagay dyan ng garahe kung ito po ay gustuhin ng kukuha o nakakuha ng unit na ito. Medyo maluwag-luwag ngayong kalsada rito. Walang mga kalat na mga kabataan, mga batang naglalaro sa kalsada. Tahimik yung lugar na ito, hindi katulad po sa Manila. Kahit nasa ganyang kalsada, may napapansin natin na napakaraming tao, napakaraming bata na naglalaro, nagkalat. Unlike dito sa probinsya, ito natin tahimik. Kahit marami na po naka-occupy sa mga bahay dito, ay wala pa rin pong masyadong mga bata ang makikita natin na nagkalat sa kalsada. Pero pagdating ng panahon na kapag ang lahat nito ay occupied na, asahan po natin na masyadong overcrowded na rin yung lugar na ito. Maraming sakyan, maraming tao na po ang mag-occupy ng lugar na ito. Dito po sa area na ito, mapapansin natin na bawat modelo ay
nakikita natin na duplex type or single single detached. Yan po makikita natin dito sa mga modelo ng bahay na meron dito. Meron namang mga investors na kumukuha na po ng 2 unit para dito para ma-occupy nila yung buong duplex home o duplex type na bahay. Maganda rin po 'yon kasi mura lang po ang yung halaga, standard na halaga ng mga babahay na ito. Ang maganda rito sa mga lugar na ito, talagang tahimik at mapapansin natin na madidinig mo pa yung mga huni ng ibon. Kahit na ganito nakarami yung mga bahay na tinayo rito, ay pansin pa rin na madidinig mo yung kalikasan. Sa example na ito, nilagay niya ng carport o garahe sa kanyang nakuhang unit. Hanggang 3 kwarto po ang pwedeng magawa dito sa mga units nito. Doon sa taas, 3 kwarto po ang pwedeng may produce. Sa baba po kasi talagang exclusive lang siya sa salas, kitchen, at yung bathroom. Yung taas po ay talagang exclusive lang sa napang kwarto. Sa susunod na yung mga pagbisita dito sa lugar na ito ay maaaring mas crowded na dito. Maaaring marami na mga bata rito, marami nakatira na. At medyo magiging occupied na ang kalsada. Siyempre magkakaroon rin po ng mga nakaparadang sasakyan sa labas. So hanggang dito lang po muna mga ka-adventures, ka-farmers, ka-manlalakbay. Sa susunod na lang po muli.